Isang magandang araw na naman dyan sa ating mga mama at papa na talagang ginagawa ang lahat ng makakaya sa pag-aalaga ng ating mga anak at ang iba naman ay naghahanap buhay para matustusan ang lahat ng pangangailangan ng pamilya. Ano man ang ating ginagawa, hands-on mom ka man or working mom, i-enjoy natin yan para magaan ang buhay. Naniniwala ako na maraming mga mapa dyan na katulad ko ay kailangang isakripisyo ang trabaho para piliing alagaan ng mga anak. Pero may mga panahon or may mga oras din na minsan nanghihinayang ako at napapaisip bakit ko binitawan yung aking trabaho. At ang dahilan ay ang kikitaing pera. At kadalasan naiisip ko na ano kaya kung babalik na lang ako? Kasi doon sa work ko, pwede naman daw ako bumalik anytime. Palagi talagang naglalaban sa isip ko yung ganong bagay. Kahit na malinaw na sa akin na ang kalooban ng Diyos sa akin ay talagang bantayan o alagaan ng aking anak. Pero salamat sa Diyos, sa araw-araw na pagbabasa ko ng kanyang salita ay lagi niya akong tinutuwid. Kaya tara na, kape tayo. Kausapin ng Panginoon everyday. Nagkape ka na ba, mapa? Kung hindi pa, samahan mo akong alamin ang mga pagtuturo ng Diyos. Sa aking daily Bible reading, nasa Psalm chapter 80 to 85 na nga ako ngayong umaga. Katulad ng sinabi ko sa una kong video, 5 chapters a day nga yung goal ko para matapos ko yung Bible reading ko every year. At sa 5 chapters na binasa ko, ito ngayon nag-strike sa akin. Sa Psalm chapter 81 verse 11 to 16. Niremind ako ng mga talatang ito na kapag ang tao ay matigas ang puso, mas tutulungan pa sila ng Diyos na mas lalong patigasin ang kanilang puso. Sabi niya kasi sa verse 12, "So I gave them over their stubborn heart to follow their own counsels." Kaso yung end nga nun ay laging kapahamakan. Naalala ko yung story nila Moses sa case ni Pero. Talagang matigas naman yung puso ni Pero, kaya mas lalong pinatigas pa ng Diyos yung heart ng Pero. Kaya talagang nakita din ng Egypt yung galit ng Diyos doon sa 10 plagues. Kaya yung tugon ko dito sa aking binasa, huwag talaga ako makikinig sa heart ko. Dahil kadalasan itong matigas kong puso ay laging tumataliwas doon sa kalooban ng Diyos. Nakakatakot talaga ang manatiling matigas ang puso sa Diyos. At dahil tutulungan niya pa tayong lalong patigasin ito. At ang laging kahihinatnan nun ay kapahamakan. Kaya sa tulong at biyaya niya, mas pipiliin ko ang sumunod sa Kanya. Maraming salamat sa Diyos sa Kanyang mga pagtuturo sa akin ngayong umaga. At pagkatapos ng aking Bible reading and prayer, let's go back sa buhay ng pagiging nanay! The wheels on the bus goes open and shut, open and shut, open and shut. The wheels on the bus goes open and shut, all through the town. Fresh ng bebe.
talaga sa pakiramdam ng makapaglinis, di ba mga mapa? After ko nga makapagligo, makyat na rin kami sa taas dahil ready na rin ang tanghalian namin na niluluto ng aming tatay. Favorite ko talaga itong pakbet na niluto ng aming tatay. Tingin pa lang nakakatakam na, lalo na nung natikman ko ito. Ang sarap talaga magluto ng aming tatay. Sarap! Tara, kain tayo! Maraming salamat ulit sa pagsama sa amin ngayong araw!